May binagong rule sa NBA papasok ng bagong season na papabor di umano sa mga shooter gaya ni na Steph, Luka, Trae Young, Edwards, kahit si DeMar DeRozan. Ito yung high five rule. Hindi naman bawal mag high five yung mga player. Dati kapag nagkaroon ng contact ang defender sa offensive player after mag-take ng shot, nagkakaroon kasi ng follow through ang isang offensive player after niyang ma-release ang bola. Natatamaan ng defender yung kamay at braso ng offensive player na hindi tinatawagan ng foul. Sa dahilan na matatawag yung accidental motion sa nangyayari sa defender tulad ng ginagawa ni Dillon Brooks dati kay Steph. Loophole yun para hindi siya matawagan ng foul. Last playoffs, nakitang namamagana yung kamay ni Steph na lalo pang tinatarget hampasin ni Dillon Brooks. Meron din kasi mga debate dati pa kung legal ba or hindi yung ginagawa ni Brooks na intentional niyang isuswipe or hahawakan yung kamay ng shooter. Walang rule ang nakalagay dun, kaya ginawa ng rule, at least in theory, ganun kagaling na defender si Dillon Brooks. Since college niya pa kasi ginagawa yun. Di umano walang accidental para kay Dillon Brooks. Intentional niyang itatap or isuswipe ang kamay ng player gaya ni Steph after tumira. Makukonsider na accidental motion yung ginagawa ni Dillon Brooks pero sinasadya niya. Nakakalusot kasi yung foul na yon dahil hindi naman matatawagan. Legal move yung ginagawa ni Dillon Brooks kung ang bola ay na-release na ng player. Pero bago ma-release at ginawa ni Dillon Brooks yun, matatawagan ng foul. Ang nagiging problema pa doon, may split second na makikita ng referee if foul or hindi at magdi-decide kung ibibigay ang foul or hindi rin. Dahil naman sa collaboration ng mga NBA coaches na pinapangunahan ni Coach Steve Kerr na meron silang sariling association, pwede silang magbigay ng sarili nilang rule sa NBA at kung i-approve. Biglang na-approve na kapag nagkaroon na ng secondary motion ang defensive player sa offensive player after tumira, matatawagan na ng foul tulad ng ginagawa ni Dillon Brooks. Halos katulad lang din to ng landing spot rule na bawal maglanding ang defensive player sa landing spot ng offensive player kapag na-release na ang bola. Sa madaling salita, kapag tumira ang player, bawal lang matamaan or mahawakan ng defensive player. Based naman kay Steve Kerr, si Steph ang magbe-benefit sa bagong rule dahil nga sa mga nakarang taon tinatarget yung kamay niya after tumira at hindi nabibigyan ng foul. So meron naman kasi talagang rule sa point of contact na kapag tinamaan ng defensive player ang offensive player, may foul. Pero sinarado lang ng bagong rule yung loophole na ginagawa ni Dillon Brooks. Ang binanggit pa sa mga article, more on mga 3-point shooter ang makikinabang talaga sa high five rule na ang mga fans maiinis na naman di umano dahil lalong dadami ang mga 3-point shot at malaki ang chance na magkaroon ng mas maraming 4-point play. Sa rule pa ng NBA, humihigpit lang naman ang tawagan ng mga official kapag last 2 minutes dahil yun ang sinasama sa report nila after ng game na nakakaapekto rin sa mga referee at coaches. Mga official lang pala ng game ang minsan naapektuhan kapag humihigpit sa last 2 minutes. Pero before mag last 2 minutes, meron kasing challenge ang mga coaches din. Bukod kay Steph na magbe-benefit sa bagong rule, hindi yata nila nakita na si SGA lalo siyang magbe-benefit ng matindi dahil mabibigyan siya lalo ng mas mataas na rate na mabigyan ng free throws. Si SGA kasi mid-range shooter at jump shot shooter din. Ang rule, hindi lang binibigay sa mga player gaya sa mga 3-point shooter. Lahat ng player na mataas ang rate sa jump shot gaya na SGA, lalong tataas din ang kanyang rate pagdating sa free throws kapag inimplement ang bagong rule. Sa last 3 season, si SGA ang number 1 pagdating sa free throws. May total siyang 1,837 points na naipasok sa free throws pa lang. Ang total attempts niya, 2,057. Yung naipasok na free throws ni SGA sa last 3 season, mas mataas sa points na ginawa ni Steph last year. Mostly down low natatawagan ng foul si SGA. Meron siyang ginagawang foul baiting.
Napigilan nga ng mga coaches yung ginagawa ni Brooks na depensa na high five, ma-upgrade naman yung Bluetooth foul ni SGA. Ngayon 5G na. Ano mang susunod sa 5G? Hindi lang din si SGA ang magbe-benefit dun. Lahat ng player na magaling sa foul baiting, katulad ni Trae Young at James Harden. Pati mid-range shooter magbe-benefit din, katulad ni DeMar, Butler at si Kawhi.